Okay mga bro, welcome back na naman mga bro at isa na namang episode ng electric knapsack sprayer KS-16 DS yung brand ng ating gagawin na naman. Bali ang naging problema daw nito, sabi ng may-ari ay ayaw daw mag-charge at walang power. Okay, susubukan natin mga bro kung wala siyang power. Yun natin dito, tapos yun natin to. So wala siyang power mga bro. Ayan o. Okay, so patayin muna natin. Ayan, tapos i-off natin dito. Tapos ang susunod na gagawin natin mga bro ay, dahil ayaw mag-charge, dalawa lang ang ibig sabihin yan. Kung hindi sa charger, sa battery ang problema, baka sira na yung kanyang battery. So subukan natin i-con mga bro. Saksak tong kanyang charger. Ayan. So bali may ilaw naman yung kanyang charger. Subukan natin i-test yung kanyang output ngayon. Ayan. Okay, so i-check natin kung mayroong output. Baka naman itong charger ang may problema, baka walang lumalabas na output dito. Ayan. So mayroon siyang 13.82. Ibig sabihin mga bro, okay itong charger natin. So subukan natin i-charge mga bro. Baka battery lang ang problema, baka nalubat lang ganun. Kaya sabi ng may-ari ay ayaw mag-charge. Okay. So subukan natin i-charge mga bro ng mga kalahating oras. Okay, i-charge ko muna mga bro ng mga kalahating oras at i-update ko kayo mamaya kung nag-charge na siya. Okay. Okay, so update ko mga bro sa kinarge natin na sprayer. So tanggalin muna natin ito at i-test natin kung nagkaroon na ng pundo yung battery niya. Ayan. So buksan muna natin ito mga bro. I-test natin kung nagkaroon ng pundo yung kanyang battery. Ayan. So meron siyang mga bro 1.5 lang, hindi na tumaas. So pag ganyan yung battery nyo mga bro ay mahirapan na yung maka recover. Ayan o, 1.4 lang siya o, 1.3. ayan. So buksan natin mga bro at ang gagawin natin dyan ay papalitan na natin yung kanyang battery. Dahil sa tagal na kinarge natin, kalahating oras ay hindi man lang umabot kahit sa 8 volt ganun o 6 volts. Okay, so ang mangyayari mga bro ay papalitan natin yung kanyang battery. So ilis muna natin to. Yan dating gawi, itutumba natin siya para mabuksan natin. Yan. Okay. So buksan natin ulit mga bro at bibilisan lang natin yung pagbukas natin para hindi kayo mainip. So ayan mga bro, tanggalin na natin yung kanyang takip. I-release lang natin ito. Ayan. Tapos tanggalin natin itong pinaka-clamp ng battery o pinaka-holder niya. So bali sabi ng may-ari dito mga bro ay inabot na daw ito ng 3 years. Kaya siguro bumigay na rin itong kanyang battery. Battery pa lang naging problema dito mga bro, hindi na siya makarecover. 1.5 na lang yung kanyang voltahe. So pansin nyo mga bro, yung wiring ng knapsack halos parehas sila dun sa ginawa natin nung nakaraang video natin. Ayan
knapsack, halos parehas. So bali ito yung kanyang battery mga bro. Ayan. So ang mayayari dito mga bro, itatanggalin na natin itong pinaka battery niya at papalitan natin. Bali bago ko ginawan to ng video mga bro ay kinausap ko na yung may-ari kung mayroon siyang pamalit na battery. At mayroon naman siyang binigay na surplus din pero okay pa. Bali ito yung mga bro, ito. Medyo bago pa. Ayan. So ewan ko kung saan niya ginagamit to. Okay, so tanggalin na natin mga bro yung hinang ng wire ng battery at papalitan natin. Susubukan nga pala nating i-test ulit yung kanyang battery mga bro kung talagang wala na. Ayan 1.1 na lang. So mahina na yung battery niya mga bro. Ayan, kahit pa ialalay natin yung yung kanyang kwan dito, charger, tapos panda rin natin o i-on natin dun sa kanyang switch, ayaw na. Susubukan natin i-ganon mga bro yung tulungan ng charger kung kaya niyang paikutin. Tapos lagay natin to. Ayan, tapos i-on natin kung kaya niyang paikutin. Wala na mga bro. Ayan o. Talagang mahina na yung kanyang battery. Dapat yan mapapaikot pa niya yan. Okay, so patay natin at palitan na natin ang battery. Okay, para madaling malusaw mga bro, pag ganitong terminal ng battery ay medyo mahirap lusawin. Dapat lagyan natin ng pundo ito. Panginang natin yan. Bali ang ginagamit natin kwan mga bro ay Rubicon, yung soldering lead, tapos itong kwan natin 60 watts. So bali applyan muna natin mga bro ng hinang para madaling malusaw. Ayan. Okay. Sa mga nagtatanong. Ayan. Okay, tanggalin natin. Lagyan natin yung battery, yung papalit natin. So bali ito mga bro, ipapalit natin Ayan. Okay. So punduan natin. So tester rin pala natin mga bro kung may laman, baka naman walang laman yung kanyang binigay na pamalit. Subukan natin. Sabi niya ay malakas daw ito Okay, 12.71. 12.7. Okay, so ayos. Ikabit natin tapos testing natin. So kabit natin itong positive. Ingat lang mga bro, baka mapagbaliktad nyo baliktad yung ikot ng motor. Pag nabaliktad, ayan. So ilagay natin yung negative, kulay yellow. Okay. Okay, so naihinang na natin mga bro. Pwede na nating testing ngayon. Ayan, subukan natin. So ang mayayari ay buksan muna natin tong pinaka output nya, baka pumusitsit, mabugan yung mukha natin dyan. So lagyan natin ng mga bro, basahan muna, baka pumusitsit. Yan.
baka biglang umandar. Okay, so testingin natin. Ayos. Yun yung pinaka high speed niya mga bro. Subukan naman natin ngayon yung pinaka niya. Low, normal, saka high. Subukan natin. Yan. Yun natin. Tapos yun natin dito sa pinaka volume niya. Yan yung pinaka low. Pinaka normal. Tapos yan yung pinaka high niya. So pagka ganun mga bro na parang medyo magaralgal yung kanyang andar, malamang yung bearing niya medyo kulang na sa grasa yung bearing ng motor natin. Pwede naman yung baklasin mga bro dito. Tapos lagyan ng grasa yung pinaka bearing niya. Okay, so ano ko, tumulo na oh. Meron siyang pundo oh. Buti na lang nilagyan natin ng mga bro, basahan. Ayan. So ulitin natin mga bro. Yung mayroon siyang ano, low, normal, saka high. Yan yung low, normal, high. Subukan naman natin yung pinaka high niya. Okay, so ayos na mga bro. Inubos na niya yung pundo niya dun sa loob. May punto siyang kaunti kaya bumuga. So ayos na mga bro. Ganun lang mag troubleshoot kapag ayaw mag-charge at walang power. Kung ganun na hindi mag-charge, dalawa lang ibig sabihin nun mga bro. Kung hindi yung charger niya ang sira, yung battery ang sira. Ganun lang. Yung battery ang papalitan. Kung hindi yung charger ang papalitan, yung battery ang papalitan. Kung wala naman problema dito sa wiring at saka dito sa kanyang motor. Okay, so paano mga bro? Hindi ko na ibabalik at gumana naman na parehas lang kapag naikabit natin ito tapos titistingin natin, ganun din lang. So ganun lang mga bro. Yan, so salamat ulit sa inyong panonood at ingat sa pagre-repair mga bro.